Nitong mga nakarang taon, tila nagiging lawa ang ilang mga lugar sa Quezon City kapag bumubuhos ang malakas na ulan. Si JM Pineda sa Detalye Live. Rise and Shine, JM. Audrey, nitong nakaraang araw nga lang bumaha nga dito sa Barangay Matandang Balara, partikular na dito sa Laura Street. At nandito tayo ngayon at binisita natin ang lugar kung ano nga ba yung sitwasyon sa kanilang lugar. At madalas nga daw talagang bahain ang Laura Street, partikular na dito sa may kalsadang ito sa aking likuran, pati na rin yung mga kabahayan dito sa mga gilid. Pero nung Sabado daw ay nabigla pa rin sila sa biglaang pagtaas ng tubig sa kanilang lugar. Madalas nakakapaghanda ang pamilya ni Nanay Flora sa tuwing bumabaha sa kanilang lugar. Pero nagulantang umano sila nitong hapon ng August 30 dahil minuto lang ay umangat na agad ang tubig sa malapit na creek sa kanilang bahaya. Bigla talaga yung baha. Ang laki talaga agad. Pasok talaga sa amin dyan, mga kapitbahay namin. Sa loob ng bahay ninyo, pumasok po ba o hindi naman? Nilagyan ko ng harang. Kung wala akong harang, pasok talaga. Papasok ba yung tubig? Papasok ang tubig. Ano yung tsura ng tubig na sabi niyo kanina? Maitim. Itim na parang malangis-langis ba? Minsan ninenervyos ako. Kasi nga, pag andyan na yung tubig siyempre mababasa ang mga gamit. Ang kapitbahay naman niyang si Sinaida Bugto, bagamat hindi gaanong inaabot ang bahay, matindi pa rin daw ang kanyang pag-alala sa mga kapitbahay na minsan daw bubong na lang ang natitirang kita sa kanilang bahaya. Siyempre po, matatakot kami. Hindi man kami binaba, natatakot kami para sa kanila kasi tumataas talaga yung tubig. Nitong mga nakarang taon, tila nagiging lawa ang ilang mga lugar sa Quezon City kapag bumuhos ang malakas na ulan. Minuto lang ang bibilangin, lumulubog na agad ang mga kabahayan. Ang mga malalaking kalsada gaya ng Commonwealth Avenue at Elliptical Road, hindi rin pinapatawad. Maigpit ngayon ang paalala ng QC-LGU sa mga residente sa kanilang website. Nakalagay nga dito ang mga tamang gawin bago, habang at pagtapos ng baha. Kabilang nga dyan ang pananatili ng mga residente sa kanilang bahay o manood o makinig ng mga ulat panahon. Kailangan rin umanong maghanda ng emergency go bag at ang huling maghanda ng emergency evacuation plan. Kung sakali naman daw tumaas na ang tubig sa lugar, umakyat muna sa mas mataas na lugar at manatili muna dito. Maganda ring mag-monitor ng sitwasyon ng panahon. Iwasan rin umano ang paghawak sa mga dekuryenteng bagay. Paalala pa nila na huwag lumangoy at maglaro sa baha. Huwag na rin tangkain na tumawid sa mga sapa o ilog. Pagtapos naman ng baha, iwasan muna ang pagbubukas ng mga main switches sa bahay o mga appliances. Simulan na rin daw ang paglilinis ng mga bahay o ng mga bagay na lububog sa baha na maaaring kontaminado ng mga sakit. Kung sakali naman daw na lumikas, huwag agad bumalik hanggat hindi pa dinideklarang ligtas ang lugar. Audrey, paalala pa ng QC-LGU na mayroon silang hotline. Ito yung hotline 122. Pati na rin manatili rin daw na manood o makinig sa mga ulat nila sa mga social media sites na pwedeng puntahan ng mga residente ng Quezon City. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Audrey. Maraming salamat, JM Pineda.